Para sa mga Cancer. Hi Cancer, ito na po ang inyong reading. Mid-month October 2023. Kuha tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Para sa mga Cancer, anong maiwan natin para sa kanila? Message. Cancer. Cancer message. Ano maiwan natin para sa mga Cancer? Okay, may ilang cards. Okay, I know hindi ko na ipapakita yung yung pag-shuffle natin, pero sinashuffle naman natin maigi, guys. The Six of Wands ay narito. Ten of Cups. Okay, Ten of Cups. Ace of Swords reverse. 10 and 10. Ten of Wands reverse. Okay. So, Cancer. Okay, ngayon pa lang maiwanan ko para sa ilan sa inyo, parang yung pakiramdam na merong ilang bagong simulain. Pero bago pa man kayo makarating dito sa bagong simulain na ito, Cancer, meron kailangan munang magtapos or matapos. Kahit sa inyong sarili-sariling pakiramdam lamang ito, meron kayong kailangang i-release, i-let go, na kumbaga wala na kayong control. Lahat naman tayo walang control sa maraming bagay. Kumbaga, something will end, Cancer. For the better. Para mas marating mo palalo yung deserve mo or yung para sa'yo talaga, something will end to make room for something new sa inyong buhay. Hindi naman kailangan laliman yung bawat messages ni Moonchild. The Ten of Cups ay narito. Ten of Wands reverse. Actually, ang ganda nito. May ilang bago simulain pagdating sa pamilya. Pero bago yun, sabi ko nga, maaring meron muna kayong pakawalan, tapusin. Kung hindi tayo magiging practical, if this is about your physical home, meron kayong i-release, or meron kayong pakawalan, meron kayong ibibenta, meron kayong bibilhin, meron kayong iiwan muna, may ilang changes. Pero ulitin ko, it's for the better. Para sa ikabubuti ng lahat. Okay? So, dito, kasi nga wala naman tayong control sa mga bagay-bagay na ganap sa buhay. Kasi, sa realidad, minsan, wala na rin tayong options. Pero sumabay na lang dito sa mga kailangan gawin. Bigyan ng pag-aksyon at desisyon. So, yun nga, sasabay. Just go with the flow, Cancer. Ano man itong pagbabago, pag-move or paglilipat ng ilang bagay or tao sa iyong buhay. Ito naman yung gusto ng lahat yung ma-attain or ma-achieve nyo yung resulta, yung success na alam nyo deserve nyo sa pamilya. Or if this is about your work, your career, actually meron ditong good luck, meron good fortune with the wheel. Nasa inyong alas. Mid-month, October 2023, Cancer. Meron kayong maaring achievement or meron kayong ma-accomplish, gaano man yan kalaki or kaliit, merong matatapos. Merong magtatapos kung kayo yung mga estudyante pa lang sa mas practical. Ayan, merong gagraduate. Of course, aakyat na sila sa level ng buhay. May ilang pagbabago, haharap na kayo sa ilang pagbabago or new chapter ng life. Ayan. Okay, other indications, maaring merong pagsasaya or meron kayong isi-celebrate. Hindi ba dito may patungkol sa iyo mismo, Cancer? Maaring sa ilang miyembro ng pamilya, reversal tayo. Merong celebration. Yun nga, maaring merong gagraduate sa family or merong magbe-birthday, merong party events sa mas practical. Pero ulitin ko, yung good luck, yung good fortune ay nasa inyo. Meron at merong kaagapay ang Cancer. Hindi nyo pa man yan maramdaman. Merong parating na good news. I-claim na natin ito bilang Cancer din ng Moonchild. Ngayon pa lang, merong someone na magtatayo ng bandera. Bilang kita nyo naman siya. Ayan. Parang ang free lang. Ang gaan yung freedom. Maring merong mag-angat sa inyo, magpa-level up, makatulong. Okay? Hindi kayo nag-iisa rito. Sa ilang bagong simulain pa, lalo, na naghihintay para sa inyo. Cancer. Hi, Scorpio. Mid-month, October 2023. Ito na po ang inyong reading and let's start. Kuha tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po para sa mga Scorpio. Message.
Okay, ayan. Agad-agad. So, medyo marami sila. Pero hindi natin ito pipigilan. Scorpio, the moon ay narito. The Seven of Swords. Queen of Pentacles reverse. The King of Swords reverse. Okay. Three of Wands reverse. The Death card. Actually, ang dami. The Judgment and the Tower. So, okay. Scorpio. May pag-angat nung lihim para sa inyo. Reversal po tayo, ano? Every time, reversal yung enerhiya natin. So, maaaring ikaw itong merong lihim or ililihim muna ngayong mid-month ng October. Sisimulan mo ito. Hindi naman kailangan laliman yung bawat messages ni Moonchild. Kahit sa simpleng lihim lang ito kasi meron kayong inaasikaso muna na ayaw nyo munang ipa-alam sa madlang people. Kumbaga, tatrabahuhin nyo ito ng tahimik. Or, kayo itong makakatanggap ng lihim na balita, impormasyon, na maaaring hindi nyo ito asahan. The Tower kasi ay narito. Seven of Swords. At ang ilan, maaaring hindi ito magustuhan. Guys, tayo ay general message. Just only take what resonates. Pero, may pagka-low-key lang tayong nakikita dito. Hindi pa sugod, kalma. Mas pakikinggan nyo yung sinasabi ng inyong damdamin, ng inyong mga puso. Or maybe, this is a message na huwag kayong padalos-dalos, okay, sa judgment na pwedeng iwan nyo sa isang tao, sa isang bagay o sitwasyon. Sa pagkakataong ito, kung kinakailangan, sa bawat pag-aksyon na gagawin mo, mid-October 2023, paulit-ulit, Moonchild. Hindi. Kung kinakailangan pag-aaralan, aanalisain, mga bagay-bagay, gawin yon. Okay? Kasi baka, ano lang, kumbaga may tendency na hindi nyo makita yung kabuuan or meron kayong ma-miss na ilang details. Yun lang naman. Okay? Or, balik tayo sa secrets. Maaaring may kaugnayan ito sa work, project, travel, or transportation. Dito kasi umaangat yun. Para dito sa betterment. Wow! May pa-betterment si Moonchild na gusto niyong makita ang pagbabago sa mas ikaangat niyo pa as a person, as an individual sa trabaho o relasyon. Kasi parang limit lang, low-key, limit lang yung energy nyo. Kaka-mention ko lang yan kanina. Naka-live rin po pala tayo sa YouTube. Limit lang yung enerhiya na ilalabas nyo. Itong mga natitirang araw at linggo ng buwan, Scorpio. Or maybe isang message. Ayan, sumasang-ayon yung pamangkin ko. Naririnig nyo. Huwag nyo ibuhos lahat ng enerhiya. Lalo pa kung parang mentally, emotionally, physically drained kayo. Pagod. So, magtira rin kayo ng enerhiya para sa inyong mga sarili. Okay? The Death card, hindi yan kailangan katakutan or laliman. Actually, Scorpio, bilang lumabas yan, ayan. Ayan. Scorpio is all about rebirth, death, renewal. Ayan. May ilang transformation, transitions, may ilang pagbabago. Sabi ko nga, for the betterment. Wow, yun na naman. Ng buhay ninyo. Para sa mas ikagagaan, mas ikatatatag ng inyong relasyon sa trabaho, partnership, or dito sa inyong mga sarili-sariling pakiramdam. Okay, ano pa bang maidadagdag ka rito? Maaaring kahit patahimik lang yung paggawa, yung ilang paggalaw nyo. Parang, may pagkamahiyain, may pagkamalihim ang Scorpio ngayon. Na ito nga, kayo yung mga mysterious sign. Natural ito sa inyo. At maaaring yan yung higit na umangat this month or this time of the month. Pero, andito pa rin yung pagiging bukas. Or maybe isang message na maging bukas sa ilang pwedeng offers or teamwork, ilang tao na pwedeng gumabay sa inyo. Kasi, maaaring merong benefits kayong makuha doon. Hindi man ito merong nakaatang sa salapi or merong something in return. Pero meron kayong matututunan pa rin para sa kanila. Gaano naman kayo parang ka-expert na or kagaling, alam naman natin, sa realidad po ay magkakaiba pa rin tayo ng posisyon, sitwasyon. Pero manatiling bukas sa ilang posibilidad ng buhay na meron pang makakatulong sa inyo. Para sa inyo ngayong buwan, mid-month, October 2023, Scorpio.
Para sa sign ng mga Pisces, mid-month, October 2023, ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang messages para sa inyo. Pisces, anong maiwan natin para sa kanila? Message. Pisces, mid-October 2023, anong message? Message natin. Ayan, may sumasama sa aking kamay. Oh. Okay. Ayan. So, okay. So, mailap na add up ko na lang tong isa sa pinakauna. Uy, Knight of Cups. The Death card ay narito. Hindi naman po kailangan katakutan yan. Meron lang po yan kalakip na mensahe, okay? The Emperor is in reverse. Knight of Wands. And the Knight of Cups. Reverse. Okay. So, unang-una dito, Pisces. Yung renewal, may ilang changes, or kayo mismo ang bubuo ng ilang pagbabagong ito, or kusang aangat ito sa mga natitirang araw at linggo ng buwan, October 2023. The Death card, rebirth, transformation, transitions na may kaugnayan sa work or money. May ilang aasikasuhin kayo sa part na yan na sa totoo lang, ito hindi ko tatatamisan. Maaaring magpainit ng inyong mga ulo in a way na kasi ito kailangan harapin. Yung ilang papers, documents, or ilang loans, ayan, na may kailangan yung tugunan, responsibilities, obligations na napaka-normal sa buhay. Yun lang naman, parang meron kayong aayusin dyan na kailangan yung baguhin or i-renew, as I've mentioned with the Death card. Haharapin, pag-aaralan, at syempre pa hindi tatakasan if this is something problema talaga para sa ilan sa inyo. Okay? Pero sa higit na praktikal, kung hindi yun mag-apply, andito pa rin yung pag-init. Kung hindi mag-init ang ulo, mag-iinit ang inyong buhay karera. Trabaho, magpo-push na parang wala na kayong time para magsaya pa, pero andito, Pisces, yung indikasyon na maring merong ganap. Okay, sa mga susunod na araw na ito or linggo, kung saan ay mabibigyan kayo ng pagkakataon. Gaano man parang ang busy ng buhay, trabaho, karera, ay mabibigyan kayo ng chance to enjoy rin, okay? Na magsaya, magliwaliw. Para rin, di ba, kailangan rin natin mag-recharge ng energy. Ayan, so, excuse me po, merong bumabahing. Okay, ganito talaga tayo pag live. Ang hirap ikat, oo. Pero, ayan, may pag-init. Meron isa-celebrate ang mga Pisces. Gaano man yan kalaki or kaliit. Pero mag-enjoy rin. Yun din ang message, Spend more quality time or me time. Okay, sa mas practical, magpaganda, magpaspa, magpahinga. Okay, if this is about your love life, wait lang. Meron ding travel, okay, for some of you. Love life, usaping relasyon, pag-ibig, mistress, querida, charot. Hindi. Pero, why I feel na meron ditong isang tao kasi na parang sinisilayan lang kayo. Tinitingnan lang ang bawat kilos ng isang Pisces. Kasi parang ang busy nyo yun. Hindi nyo maharap yung inyong mga buhay pag-ibig. No matter what your relationship status right now, parang nawawala ng time. Pero meron isang nakamasid. Maaaring ito ay yung kapareha na talaga. Pinagmamasdan ka lang sa iyong kasipagan at kakisigan. Pero, kung ano yung willingness, guys, single, okay, especially, and ready to mingle, hindi posible na merong isang taong umangat. Dito sa aking na-mention, maaaring ito ay sa pagbiyahe nyo. It could be long or short trips, depende sa inyo yan. Sa isang event, party, why not? Maaaring meron kayong makilala dyan. Or merong isang tao na mapukaw sa inyong init. Wow! Sa inyong kagandahan, again, at kakisigan. Yan yung mensahe na mahalagang marinig ngayong mid-month of October 2023, Pisces.